Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binawi na ng Meralco ang naunang anunsyo na dagdag singil sa kuryente ngayong June billing. Kaya ang good news po mga ka-A to Z, magkakaroon ng bawas singil ngayong buwan. Yun nga lang, epektibo naman mula bukas ang dagdag presyo sa produktong petrolyo na aabot ng hanggang 2 piso kada litro. May balitang A to Z si Ace Cruz. Natanggap na ni Nanay Mavic ang bill ng kuryente ngayong Hunyo na lagpas 11,000 pesos. Pero mas mababa na niya ito kumpara sa bill na halos 15,000 pesos itong mga nagdaang buwan dahil sa magdamagang gamit na aircon. Baka kapusin kami sa financial namin. So lahat ng anak ko pinagsabihan ko na na bawasan ng gamit. Pero may good news ang Meralco sa consumers ngayong buwan dahil imbis na dagdag singil na nauna nilang inanunsyo ay magpapatupad sila ng halos 2 pesos na bawas singil sa bawat kilowatt hour. Binaliktad ng Meralco ang naunang anunsyo dahil sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na hatiin sa 4 na buwan ang bayad sa kinuhang kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Katumbas ito ng 392 pesos na bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang halos 1,000 piso sa mga kumukonsumo naman ng hanggang 500 kilowatt hours. Hanggang doon na lang din sana yung fix namin na ginagamit. Kung dati umaabot lang kami ng 8-9, okay lang na yun. Kasi talagang ayun talaga. Yung mga pangangailangan din ng mga apo ko, sa amin din. So kahit paano, makakalis pa rin yun, tsaka sa mga ibang gastusin pa. Pero palala ng Meralco, ipatutupad ang paunti-unting dagdag singil sa billing mula Hulyo hanggang Setyembre sa halagang 77 centavos per kilowatt hour dahil sa mas mataas na generation charge. Kung may bawas singil sa kuryente ngayong buwan, bubungad naman ngayong Martes ang dagdag singil sa produktong petrolyo. Pinakamataas ang dagdag sa kerosene na halos 2 piso kada litro, sinundan niyan ng diesel na 1 peso 75 centavos at gasolina na 85 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, bunsod ito ng nagpapatuloy na sigalot sa ilang bansa sa Middle East. In fact, meron ngang nangyayaring pistock sa Gaza. Although parang nakikita nila na magkakaroon ng potential supply disruption. For 2024, talagang may deficit ng supply versus sa demand ang petroleum products. So magsisimula lang na tumaas ang supply kapag magsimula na rin ang winter season. Nakakaapekto rin ayon sa DOE ang mataas sa palitan ng dolyar. Para naman sa ilang motorista gaya ng jeepney driver na si Mang June, doble pahirap ang sasalubong sa dagdag singil lalo't matumal ang pasahero ngayong holiday. Sakto lang din pan-diesel din pera eh. Kala lang 400 papunta rito. Tapos bukas? Bukas tataas pa. Wala na matitira. Okay. Wala na may uwi. Sasagad ng biyahe. Pagod ka sa gabi, uwi ka 500. Maswerte makauwi ka ng 500. Ganito rin ang sitwasyon ng food delivery rider na si AJ. Pag hindi po namin sir sabay may dadagdag pa na sa gasolina. Yun po. Lugi? Opo, lugi din po minsan. Bagamat inaasa makababawi ang supply pagdating ng taglamig sa oil exporting countries, hindi pa matiyak ngayon ng DOE kung gaano kalaki ang magiging epekto sa presyohan sa local market. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.